Mga kapatid, throughout the Bible, when I read my Bible, mga kapatid, there are stories in the Bible na may mga tao na they exert their efforts because of their faith. And faith is something to be exercised and not just to verbally claim. Kaya sa Biblia, pag binabasa po natin, it's not just simple declaration that they are Christians. Hindi lang simpleng deklarasyon na sila'y Kristiyano at naniniwala sa Diyos. They do something. Merong effort, mga kapatid. Isipin nyo na lamang, mga kapatid, meron kang gustong makuha sa Panginoon. Isipin mo na lamang na may mga curiosity pa sa isipan mo about God. Maybe nandito ka ngayong araw nito because you have a question. May tanong ka sa buhay mo na hindi masagot-sagot. Maybe you are here today because your heart is empty and you don't know what's happening. Maybe out of your curiosity kaya ka nandito. Maybe because of your friends. Maybe because of pressure. Maybe because of your challenges. And maybe some of you are here because you want to encounter Jesus. But you know, sometimes it's not enough to be in the church. Minsan, hindi sapat na ikaw nakaupo, taati ng simba. Hindi sapat na ikaw ay nagbigay ng panahon. Parang mayroon pang gusto ang Panginoon na gawin mo. And sometimes, before receiving the answer from the Lord, you need to position yourself differently. Baka hindi lang gusto ng Diyos na nandito ka ngayon just to sit down and listen. O baka hindi lamang gusto ng Diyos na nagpunta ka sa church, you just simply raise your hand and say Amen and Hallelujah. You participate in worship, you sing songs. Minsan, kailangan mong iposisyon ang sarili mo sa ibang posisyon. Dahil minsan ang sagot sa tanong natin ay hindi nakukuha sa simpleng pangyayari. May I borrow one chair, please? May mga pagkakataon na we go to church and we fill these seats, mga kapatid. Umuupo tayo sa upuan na ito. We sit comfortably. We listen to the pastor. We listen to the message. Then uuwi tayo sa bahay. At parang may kulang pa. Parang merong hindi nasagot si Lord sa puso mo. Minsan masaya ka naman na nagsisimba pero parang pag-uwi mo bakit parang may kulang? At parang wala yung sagot ng Panginoon. Kasi minsan mga kapatid, baka hindi lamang gusto ng Diyos na tayo ay umupo, kundi ang gusto ng Diyos na tayo ay sumampa. Because sometimes our comfortability, our comfort becomes the reason why we don't receive the answer from God. Nakaupo ka ng komportable. Ang saya-saya na ng buhay mo. Marami ka nang kakontentuhan sa buhay. Meron ka na lang mga ilang bagay na gustong tugunin ng Diyos sa buhay mo. At nandito ka dahil gusto mong malaman ng sagot ng Panginoon. Pero alam niyo ba, may mga pagkakataon na yung simpleng bagay at yung emptiness natin ay hindi na-address sa simpleng pagpunta sa simbahan. You need to climb up high so that you can see clearly Jesus. Because there are things that block your eyes and your visions. You need to step up. Kinakailangan mong umakyat. Kinakailangan mong tumuntong. Kinakailangan mong bigyan ang sarili mo ng ibang position. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo para makita mo si Jesus ng maliwanag at klarong-klaro?
Ano gagawin mo kung alam mo na may isang bagay na gusto mong hingin sa Kanya at alam mong nasa Kanya ang sagot pero hindi mo makuha? Ano gagawin mo? Sa Luke chapter 19 verse 1 hanggang verse 9, ito istorya ng isang lalaki na matapat sa Diyos. At isang araw sabi diyan, then Jesus entered and passed through Jericho. And now behold, there was a man named Zacchaeus, who was a chief tax collector, and he was rich. And he sought to see who Jesus was, but could not because of the crowd, for he was a short stature. So he ran ahead and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was going to pass that way. And when Jesus came to the place, to that place, to the place wherein Zacchaeus is there. And when Jesus came to the place wherein the sycamore tree nandoon, he looked up and saw him and said to him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must stay at your house. So he made haste and came down and received him joyfully. But when they saw it, they all complained, saying, he has gone to a guest with a man who is a sinner. Then Zacchaeus stood and said to the Lord, Lord, I give half of my goods to the poor. And if I have taken anything from anyone by false accusation, I restore fourfold. And Jesus said to him, today, salvation has come to this house, because he is also a son of Abraham. Ito'y tanong ko kanina. Zacchaeus is a rich man. Mayaman po siya. Kumpleto na po siya kung titingnan ninyo. Pero may bagay na hindi niya masagot. May bagay siyang hinahanap na hindi niya pa makuha. May emptiness sa puso niya. At nung dumating si Kristo sa lugar nila, hindi sapat yung pera niya para makita niya si Jesus. Hindi sapat yung position niya sa lipunan para makita niya si Jesus. That's why he came to a place of encounter. And that is the sycamore tree. Ang puno na yon ang naging daan upang mas lalong makita ni Zacchaeus ang lahat ng tungkol kay Jesus. Naririnig niya na si Jesus, oo. Nababalitaan niya na si Jesus, oo. Pero hindi niya ito lubos na kilala. Kaya ang puno na yon ang naging daan, ang naging lugar para magkaroon siya ng personal encounter sa Panginoon. Brethren, today, maybe you have the sycamore tree today. Maybe that seat is your sycamore tree. Na hindi lang simpleng puno na nakatayo at nakasandal ka. Maybe your comfort is your sycamore tree. Maybe your prayers. Maybe your desires. Mga pangarap mo. I don't know kung anong sycamore tree mo sa buhay. But you need to climb up high. Kailangan mong hakbangan yan. Kailangan mong akyatin yan. Yung lugar na yan is the place of your effort. That one day will become the place of your divine encounter with God. Hindi ko alam ang pangangailangan mo. Pero kung may pangangailangan, pwede mataas ang kamay mo. Kung may pangangailangan ka. Lahat tayo may pangangailangan. At ngayon nakatayo tayo sa sycamore tree natin. Sa puno ng sycamoro. Itong sycamoro na ito yung lugar na kung saan tatagpuin tayo ng Panginoon. This is the place. Your need will be a place of your divine encounter with God. Yes, I believe. And many times I encounter the Lord not in the place of my comfort,
but in the place, hallelujah, of my need. Oh, hallelujah, I can feel the presence of the Lord in this place. Come on, hallelujah, lift your hands to the Lord. Lift your voices to God. Hallelujah, 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 hallelujah. Let me preach today with a word that says, the place of divine encounter. The place of divine encounter. Close your eyes. Let's pray. Lord, be with us in the place of our encounter, Lord, with you. You know our needs, and this is the start of our divine encounter with you. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Come on, let's clap our hands to Him. Bless His name. Bless His holy name. In the name of Jesus, you may be seated. Ang sycamore tree or the sycamore tree, ito'y hindi napakataas na puno. It is short, but it is with wide spreading branches. Mababa ito, pero ang kanyang sanga ay napakalapad, napakahaba. Mababa siya, madali siyang akyatin, mga kapatid. Mababa, kaya madali siyang akyatin. Ito ay nagpuproduce, mga kapatid, ng bunga. At ang bunga nito, mga kapatid, ay iniipon, tinatanggal sa nakadikit sa kanyang mga sanga, ang mga bunga nito. At ito ay tinatanggal, mga kapatid. At ito ay matamis kung kanilang kakainin pag ito ay nahinog. Ang puno na ito, mga kapatid, ay common na makikita sa Egypt, sa Israel, at sa lugar ng Jericho na kung saan binasa natin kanina. At ang bunga nito ay tinatawag na poor man's fruit. Dahil ito ay mura, affordable, at lahat ng klase ng uri ng tao ay kayang bumili nito. Pero ang napansin ko sa puno na ito, mga kapatid, ito ay mabilis akyatin. At sa isang banda, binigyan tayo ng Diyos, mga kapatid, ng isang napakagandang puno. Napakagandang pagkakataon sa buhay ni Zacchaeus na na-encounter niya si Jesus gamit ang punong ito. Pinahintulutan ng Diyos na ang puno na ito ay nagkataon o talagang sinadya ng Diyos na nandoon sa panahon na si Kristo ay bumisita sa Jericho at dadaan doon, mga kapatid, nandoon ang punong ito. At sa gitna ng karamihan, may isang tao na ang pangalan ay Zacchaeus na gustong makihalubilo at gustong makita kung ano nakikita ng karamihan. Pero sa sobrang dami ng tao, hindi niya kayang makita si Jesus. Hindi niya kayang bayaran yung mga tao para tumabi at siyang bigyan ng daan para makita ang Panginoon. But there is one tree, one divine encounter that is going to happen in that time. And God gave him an easy way to access Jesus. Binigyan ng Diyos, mga kapatid, ng pagkakataon si Zacchaeus na ma-access niya si Jesus nang walang kahirap-hirap. Hindi niya kinakailangan makipag-gitgitan sa maraming tao. Hindi niya kinakailangan sumigaw ng malakas. Binigyan siya ng Diyos ng pagkakataon sa isang napakadali at napakasimpleng pagkakataon. Akyatin mo ang punong ito at makikita mo si Jesus. Alam niyo, mga kapatid, binigyan tayo ng Diyos ng easy access to Him. Because there will be always be a place of limitation. Ang tao ay may limitasyon. Ang tao ay may limitasyon. Nilikha tayo ng Diyos na hindi tayo superpower o super powerful, mga kapatid. Nilikha tayo ng Diyos na may limit. Sapagkat hindi natin kaya ang lahat, mga kapatid. We are not God, like God. Ang Diyos ay walang limitasyon, pero ang tao meron. Kaya sabi ng Biblia, si Zacchaeus ay isang maliit na tao. Ba't ba kasi pinanganak sa pastor na maliit? Ay, hindi ko alam. Kayo man din, hindi nyo alam ang sagot sa katanungan yan. Pero may limitasyon ng tao.
Yung kanyang pagiging maliit, maaari, ayun na naging limitasyon. Pero sa isang banda, mayaman siya. Sa isang banda, impluensyado siyang tao. Sa isang banda, kilala siya. Sa isang banda, prominente siya. Pero may bagay na kahit prominente ka at may pera ka at mayaman ka, may talino ka, may bagay na hindi mo kaya. Tanggapin po natin na tayo ay may limitasyon. Pero binibigyan tayo ng Diyos to address our limitation. And His limitation is not because He don't want to see Jesus, but His limitation is because He cannot see Jesus. He can't do anything. He can't do things like katulad ng ginagawa ng iba na simpleng titingkayad lang, kita na si Jesus. Pero siya mga kapatid, kahit anong talon niya siguro, hindi niya makita. Alam niyo naman kung gaano katatangkad yan mga kapatid. Ang mga Hudyo, patatangkad. Hindi niya makita. Kahit anong talon niya mga kapatid. Ganito rin po tayo minsan. Minsan, gusto mong magbago, pero nahihirapan ka. May limitasyon ka. Minsan gusto mong lumapit sa Diyos pero maraming humahadlang. Handyan yung pamilya mo, trabaho mo, kapansanan mo, jowa mo, at minsan sarili mo ang humahadlang sa iyo. Minsan gusto mong maranasan ang Diyos pero parang ang layo-layo niya sa iyo. Pakiramdam mo ang layo niya. Pero gusto mo siyang maranasan, gusto mo ma-experience katulad na na-experience ng iba. Pero alam niyo mga kapatid, sa panahon na ating kahinaan, sa panahon na nararamdaman natin na tayo mahina, gusto ko ipaalala sa lahat mga mananampalataya ni Kristo, mga kapatid, ngayong araw na ito, that the best of God will come in the time of our weakness. Uulitin ko, the best of God will always come in the time of your and my weakness. Mas nakikilala natin si Kristo sa panahon na tayo ay mahina, hindi sa panahon na yung ikaw ay malakas. Kung kailan ka naihiga ng karamdaman sa banig, kung kailan ka nagkaroon ng malaking problema, kung kailan na may malaking challenges sa buhay mo at umaaligid-ligid sa buhay mo, kung kailan dami ng persecutors mo, tsaka mo nakikita si Kristo. Tsaka mo nauunawa ang tungkol sa Diyos. Tsaka mo nararamdaman yung kapangyarihan niya. That's why the best of God will come in the time of your weakness. Kaya sinabi yan, mga kapatid, maging sa Biblia ni Apostol Pablo, sinabi ng Diyos kay Apostol Pablo, mga kapatid, sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9, my grace is sufficient for you. For my strength, sabi ng Diyos, for my strength is made perfect in weakness. Kaya sa panahon na hindi makita ni Zacchaeus si Kristo, sa panahon na gusto mong lalong lumago at gusto mong lalong makilala ang Diyos, ang daming limitasyon. Pero huwag kang mag-alala. Sa panahon ng limitasyon mo, sa panahon ng kahinaan mo, nandun ang kapangyarihan ng Panginoon. Hindi siya magpapabaya. Hindi siya mang-iiwan, mga kapatid. That's why the sycamore tree was there. It is not just a creation of God. It's not just an ordinary tree. It is a will of God. That tree should be there in the time of the weakness of Zacchaeus. Mga kapatid, sa Diyos walang tsamba. Sa Diyos walang tsamba. Sa Diyos walang nagkataon. Sa Diyos, puro kalooban niya. Kaya hindi tsamba na nakapag-asawa ka ng mabait. Ano, para may narinig ako. Hindi tsamba na nakapag-asawa ka ng may takot sa Diyos. Hindi rin tsamba na ikaw ay nandito. Naniniwala ba kayo na tsamba lang na kayo nandito? Sa Diyos walang tsamba. Sa Diyos ang lahat ay nakahanay at nakahanda, kontrolado ng Diyos. Siya ang Diyos na lumikha. Siya ang Diyos na naglalapat ng lahat. Siya ang Diyos na nag-uutos sa hangin na hinihinga mo. Kaya nga alam niyo mga kapatid, ang Diyos natin ay hindi simpleng Diyos. Minsan sa sobrang kabisihan ng tao, sa sobrang dami nating kaabalahan, nakakalimutan natin na may dakilang Diyos. Dakila siya.
may bagay na hindi mo kaya, yun yung panahon na ang Diyos ay nagpapaalala sa iyo. Sa panahon ng iyong kahinaan, nandun siya para magbigay ng sycamore tree para mas lalo mong makita ang kalooban niya. Can we clap our hands to Him? Come on, clap your hands to Him. Hallelujah! 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 Kaya kapag wala ka ng lakas, doon biglang papasok ang Diyos. Kapag wala ka ng kakayanan, biglang magugulat ka, ba't nangyari? Ba't nakaya ko? Ba't natapos ko? Ba't nakasurvive ako? It's not because of you. Because the Bible says, in Isaiah chapter 40, verse 29, He gives power to the weak. Hallelujah. Okay, there's no way. May panahon na nadi-discourage tayo, mga kapatid. May panahon na talagang dapang-dapa tayo. Pero nandun yung pananampalataya natin. Pero alam ng Diyos yan, mga kapatid, na sa panahon na discourage ka, ang sabi dyan, He gives power to the weak. And to those who have no might, He increases strength. Ang Diyos natin, hindi Diyos na para bang, kaya mo yan, sige, go ahead. No, sa panahon na nadadapa ka, nandun ang kamay ng Diyos, unti-unting umaalalay sa iyo, pinalalakas ka kapag nanghihina ka, ini-encourage ka pag nadi-discourage ka. May panahon na ang Diyos, mga kapatid, nandun sa iyo, kasama mo, sa panahon ng iyong kahinaan. That's why, tinan niyo mga kapatid, who is Zacchaeus? Zacchaeus is a tax collector, chief tax collector. Makasalanan ko sa makasalanan, kinamumuhian kong kinamumuhian. Pero simple lang, may simple siyang kagustuhan. Gusto kong makilala si Jesus. Kahit makasalanan siya, mga kapatid, yung simpleng desire niya, gusto kong makilala si Jesus. Alam niyo, kahit yung ginagawa niya ay kabaligtaran, mga kapatid, at hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, anong ginawa ng Diyos? Nandun yung sycamore tree, kailangan mong akyatin niya kung gusto mo ko makilala at bibigyan kita ng pagkakataon na mabago ang buhay mo. Wow! Isang makasalanan, isang wala sa kalooban ng Diyos, pero may simpleng desire lang siya na gusto niya makilala si Kristo, mga kapatid. Binigyan ng Diyos ng pagkakataon. Ano pa kaya tayo, mga kapatid? Tayo pa kaya na naniniwala kay Kristo, mga kapatid? Tayo pa kaya na naglilingkod sa Panginoon? Tayo pa kaya na puspos ng Espiritu Santo kapag sa panahon na tayo nanghihina, sa panahon na tayo ay discouraged, mga kapatid, nandoon ang kamay ng Diyos at ang presensya niya. He gives power to the weak. Amen. Kaya pag may nakita kayong kapatiran na nanghihina, huwag niyong lalong inaapak-apakan. Nanghihina na nga eh. Tinutukso-tukso niyo pa, oy, mahina ka, mahina ka. Pag yan lumakas, mga kapatid, tumabi-tabi ka. Kaya kahit hindi mo man maabot, mga kapatid, pero kapag lumapit ka kay Kristo, lalapit din siya. Imagine, mga isang taong makasalanan, Zacchaeus, kahit anong describe ng Bible sa kanya, you can see his past, you can see the negative parang connotation that included or parang naka-attach na sa kanyang pangalan. He's a tax collector. Gumanda lang naman ang pangalan niya nung pagkatapos na ma-meet si Kristo eh. Hello? Maging sa mata ng mga Israelita nung panahon na yun, ang pangalang Zacchaeus sa kanila, kadiri. Nung unang panahon, mga kapatid, alam naman nila yung laro doon sa BIR. Sa BIR, nagtatrabaho si Zacchaeus, mga kapatid. Alam naman ng mga tao nung unang panahon na naghihingi sila ng tax, sobra-sobra. Kaya galit ang tao sa kanya. Pero alam niyo, nagbago lang ang tingin sa kanya. O maging siya man din, mga kapatid, nagbago ang tingin niya sa sarili niya pagkatapos niya ma-meet si Kristo, mga kapatid. Kaya tayo, kahit anong kating nakaraan, mga kapatid, kahit gaano kapangit na sinasabi ng tao sa atin, kapag na-encounter natin si Kristo, ang Diyos ay magbibigay hindi lamang ng pagbabago ng pangalan, kundi pagbabago ng pagkatao ng isang taong sumasampalataya kay Kristo. Wow! Sino ba tayo? Tanongin mo yung katabi mo, sino ka ba dati? Mamaya tinanong mo si Maria, sino ka ba dati? Ako si Mario.
Lagot na, Maria na siya ngayon. Pakinggan niyo maigi mga kapatid. Our limitation is not our excuse. Ulitin ko, our limitation is not our excuse. Our limitation is an invitation. Paano nangyari yan, Pastor? Pag nalaman mo may limitasyon ka, ini-invite ka ng Diyos to step up. Kasi sometimes we are so comfortable into where we are now. Okay na ako sa ganitong Kristiyanong pamumuhay, Pastor. Baptized na ako. Okay na ako, Pastor, ganitong klase ng pamumuhay. Okay na ako sa ganito. Minsan meron ka pang gustong marating, gusto maintindihan sa Diyos, pero hindi mo maintindihan because you are comfortably sitting in your position now. Hindi ko na alam yan, Pastor. Well, you are limited. But your limitation is not an excuse for you not to know about God. Your limitation is just an invitation for you to stand up and climb to that sycamore tree. Nakukuha po ninyo? Because the chaos is limited. Pero sabi niya, kung gusto mong makita si Jesus, umakyat ka dyan. Lumabas ka dyan sa opisina mo, tumakbo ka doon sa puno, para makita mo si Kristo, akyatin mo. So there is something that you need to do. Hindi nag-adjust, mga kapatid, yung crowd. Hindi nag-adjust yung crowd para kay Zacchaeus. Hindi tumabi yung mga tao para kay Zacchaeus. Siya yung gumawa ng paraan, siya yung umakyat sa puno. Nakita niyo mga kapatid, ikaw ba isang mayaman tao? May dignidad, may imaheng iniingatan sa lipunan. Tatakbo ka? Nagmamadali ka? At biglang makikita kang umaakyat sa isang puno? Mga kapatid, alam niyo yung tawag doon? Desperation. Ang taong desperado, walang pakialam kung ano ang posisyon niya sa lipunan. Ang taong desperado, wala siyang pakialam kung ano sasabihin ng tao sa image niya. Ang taong desperado, gagawin niya ang alam niyang paraan para masolusyonan yung kanyang pangangailangan. And that is the chaos. Desperado siya, mga kapatid. Isang mayamang tao, nakita mong tumatakbo, mga kapatid, umakyat sa isang puno, na wala yung dignidad, na wala yung magandang imahe. Hallelujah. Wala yung pa-impress mood niya, mga kapatid. Ito'y isang desperasyon. At ang desperasyon, mga kapatid, ay gagawin niya ang lahat. Wala siyang pakialam kung anong dignidad niya, anong pananaw ng tao sa kanya. Kaya alam niyo, mga kapatid, sa paglilingkod sa Diyos, hindi sapat yung casual. Yung simple pupunta tayo sa church and then simple tayo makikinig ng salita ng Panginoon. No. There should be at least a portion of desperation in your heart. And every time we come to the Lord and every time we go to church, there is a portion in your heart, kapatid, na you are desperate for God's presence. You're desperate for God's answer sa iyong prayer. You're desperate to feel God's touch and presence, mga kapatid. Hindi po tayo Katoliko. Ulitin ko, mga kapatid, marami akong kaibigan Katoliko. Pero hindi Katoliko ang pamamaraan ng pagsama ko sa Diyos. Hindi ako pupunta sa isang simbahan at sasawsaw sa tubig at kung ano-anong gagawin ko sa katawan ko. Uuwi ako sa bahay, sasabihin, relihiyoso ako. Mga kapatid, I don't care about religion. I don't care whether you are a Catholic or Pentecostal. What I am telling you today is you need the touch of God. You need the presence of God. Hallelujah. Wala akong pakialam kung anong relihiyon mo. As long as you feel the presence of God, you are in the right track. Alam niyo, mga kapatid, marami akong kaibigan, mga Katoliko, mga Sabadista. After they experience the touch of God, after they experience and speak in tongues, mga kapatid, na-feel sila nabaptize sila sa Holy Ghost, mga kapatid, they no more go back to their old belief.
Oo, totoo yun. Debater pa ng Seventh-day Adventist. Nagdidebate. Sabi ko, pag debater ka, you know everything. You have that strong conviction about your belief. Kaya ka nakikipagdebate. He's a debater of that denomination. So what happened? Isang araw, nakausap niya ang pastor ng Pentecostal. Nag-usap sila tungkol sa Holy Ghost. Naka-receive ng Holy Ghost. Pagkatapos maka-receive ng Holy Ghost, iniwan niya yung kanyang pananampalataya. Sa tagal mo nag-aaral ng Biblia, sa tagal ng alam mo, marami kang alam sa Biblia, bigla mong iiwan yun. Bakit? Kasi yung tanong sa puso niya, yung puwang sa puso niya, hindi mapunan ng alam niya. Kaya sabi ko sa inyo, may bagay na hindi natin kayang punan. At nung mapuspos siya ng Espiritu Santo, lahat ng kanyang katanungan at nag-iisang emptiness sa puso niya, nasagot ng banal na Espiritu Santo. Babalik ka pa ba doon sa tanong? Inasagot na ng Panginoon. Hindi sumunod ka na lang sa Panginoon. I'm telling you this not to tell you to be a Pentecostal. I'm telling you the reality. It so happened that our name is United Pentecostal Church. Remove that name. Remove that organization name. This is about God's presence. This is about God's teaching. This is about God's doctrine. This is about you being changed and transformed by God and asking you to follow Him. Inuutosan ka rin, sumunod ka sa akin. Regardless of your denomination, regardless of your belief. Basta mga kapatid, as long as God already answered the question in your heart through the Holy Spirit. Walang iba kasi mga kapatid eh. Kahit matalino, kahit mayaman, yung sa Kayos mga kapatid, ang dami niyang pera. Pero may bagay na hindi niya kayang punan. Sa dami mo ng pera, pwede ka naman mag-utos eh. Research me about Jesus. Maglabas ng pera, imbitahan si Kristo. Gusto ko siyang makita. Alam niyo mga, hindi umubra yun. Sa dami niyang pera, sa dami niyang koneksyon, hindi umubra yun. May bagay kasi na hindi natin kayang punan. At ang bagay lang pwede magpuno dyan, yung emptiness ng heart natin, banal na Espiritu. Alam niyo, kahit magturo ako sa inyo maghapon about Holy Spirit, it will not address your question, the emptiness in your heart. Maliban na lamang kung ma-experience nyo talaga yung Holy Spirit baptism. Kaya kahit turuan ko pa, one by one, himahimayin ko pa pati mga Greek word at Hebrew word niyan, ituro ko sa inyo, hanggat hindi mo na i-experience ang Holy Ghost baptism, ang tanong nandyan pa rin, what is Holy Ghost? Pero pag hinayaan mo siya, matiniwala ka mga kapatid, ang bilis mga kapatid. Matutugon yung mga katanungan. Yung matagal ng empty dyan sa puso mo, biglang magugulat ka, siya lang pala ang nag-iisang kulang doon sa lahat ng nauunawaan at nalalaman ko. Ang banal na Espiritu lang pala ang kulang. Everybody say amen? Amen. Kaya hindi sapat yung casual mga kapatid. Because God responds to the desperate seeking. In Jeremiah chapter 29 verse 13, and you will seek me and find me when you search for me with all your heart. Hindi casual. Hindi pagpunta dito sa simbahan, i-feed sa iyo lahat. Ito si Kristo ha, ito ang Panginoon natin, ito ang ginagawa ng Panginoon, ito ang gusto ng Panginoon. Okay, yun lang pala. Information lang. Alam mo, di sana nag-enroll na lang tayo. Dapat ang simbahan ay parang eskwelahan na may kurso-kurso. First year ka na ha. Second year ka na ha. Dapat gano'n na lang. Hindi gano'n na simbahan. Sa simbahan, kung ang gusto mo lang ay matuto at mapunan yung full of information lang ang gusto mo, ma-inform ka lang, naku, nagkukulang at nagkakamali ka lang. Sayang, hindi ito eskwelahan. Ang simbahan ay hindi lang parang eskwelahan. Ang simbahan ay lugar na kung saan an encounter with God. The church is a place of encounter. This is not just a place of understanding, ganun pala. Hindi lang it's about information, this is about transformation. Kaya ang simbahan, pag hinanapan mo minsan, bakit siya ganito? Bakit siya ganun? Yun ang ginagawa niya. This is a place of transformation. May mga tao na mabilis matransform. May mga tao na ayaw matransform. May mga tao na struggle sa transformation.
May mga tao naman na easy ang transformation. It is dependent on your conviction. Kaya kayo ng umaga, ang tinuturo ko sa inyo, conviction. Depende sa iyo yan eh. Nung marinig mo na ang bautismo ay mahalaga, dali-dali ka nagpabautismo. Conviction mo yun. Pero yung isa, nakarinig ng bautismo, parehas kayo nakarinig ng pagtuturo, ayaw mong pabautismo. Bakit? Conviction. So, hindi lahat na nakakarinig ay sumasampalataya. Pero kapag totoo kang nakinig, dadaloy ang pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig. Kaya pag nakikinig ka, totoo kang gusto mong magkaroon ng transformation, makikinig ka, hindi lamang para matuto, makikinig ka para magbago. May mga tao nakikinig para matuto. Ay, hindi tayo doon. Sa eskwelahan, pwede gawin yon. Pero kung ang iyong pupunta sa simbahan ay para lang matuto, sorry, ay ang buhay mo hindi nagbabago. Kasi ang simbahan at salita ng Diyos, mga kapatid, ay hindi lang para impormasyon. Ang salita ng Diyos ay para sa pagbabago ng buhay ng tao. Okay, when you go to church, aim for transformation, not for just information. Kaya may mga taong punong-punong laki-laki, may hydrocephalus, alam niyo yun? Ang bigat ng ulo. Ang daming alam niyan. Parang si Google. Tanungin mo lahat, alam niya. Pero tinumang buhay niya. Struggle. Bisyo niya, hindi niya makalimutan, hindi niya maiwan. Simpleng kasalanan, hindi niya mapagtagumpayan. Pero daming alam. Bakit? Kasi ang isip niya, puro lang kaalaman. Walang pagbabago ng buhay. Si Kristo dumating sa lupa, hindi lamang para tayo bigyan ng karunungan. Binigyan tayo ng pagbabago ng buhay. Yun ang gusto ni Kristo. Hindi niya lamang tinuro what is cross. Hindi niya dinescribe what is cross. Dinaanan niya mismo yung cross. Because He wants you to understand that it's not only information, but a demonstration. Amen. That's why love is not just love, verbally. Pag sinabing mahal kita, patunayan mo. Kaya may word na patunayan mo. Kasi ang pag-ibig hindi lang sinasabi. Ang pag-ibig dinedemonstrate. Sabi ni Kristo, mahal kita. Anong ginawa ni Kristo? Namatay siya para sa'yo sa krus ng Kalbaryo. Hindi niya lang sinabi. Kasi kung sinabi niya lang, maring hindi ka maniwala. Maring walang dating sa'yo. Pero nung ginawa niya ni Kristo doon, nung nakita mo yung krus at nakabayubay siya doon, at nung nakita mong hinahagupit siya, nung nakita mong patay na siya doon sa krus, lalo mong naintindihan yung pag-ibig. Lalo mong nakilala si Kristo. Lalo mong naunawa yung kanyang kalooban. Dahil sa kanyang demonstration. That's why life should be demonstrated. Kaya ang salita ng Diyos ay may demonstrasyon, mga kapatid. Everybody say amen. Kaya alam niyo, mga kapatid, hindi naman aakyat si Zacchaeus doon sa puno kung hindi siya desperado, mga kapatid. Hindi naman siya lalapit doon sa puno at aakyat kung hindi niya kailangan. Kaya alam niyo, mga kapatid, salamat sa Panginoon, napakabuti niya. Binigyan niya at inalaw niya na magkaroon ng sycamore tree doon sa oras na yon. Pinahintulutan ng Diyos. Maaring nilalakad-lakaran lang, dinadaan-daanan lang ni Zacchaeus nung una yon, pero hindi niya alam, niloob pala ng Panginoon, darating ang panahon, isang araw, yung sycamore tree na dinadaan-daanan mo ang magiging encounter place mo sa Panginoon. Yung dinadaan-daanan mong problema, akala mo problema ng iba yan. Darating sa'yo yan isang araw. At pag hindi ka handa, hindi mo alam na yung problema mo, doon mo pala pwedeng ma-encounter si Kristo. Kaya if you have anything today, well, that's your sycamore tree. And if you want to overcome that challenge, you need to climb up higher than your sycamore tree. And you can see Jesus in the time of your need. Can we clap our hands to Jesus? Thank you, Lord. Come on, clap your hands to the Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Kaya nga alam nyo, sabi ng Biblia, and Jesus came to the place. Naglalakad si Kristo kasama ang maraming tao, mga kapatid. Pwede mang lumihis si Kristo eh. Pwede naman dito dumaan si Kristo eh. Pero the Bible says, and when Jesus came to the place of encounter, the place of sycamore tree,
Talagang sinadya ni Jesus na dumaan doon. Kasi alam niya, nung araw na yon, nandun si Zacchaeus, naghihintay sa kanya, gusto siyang makilala, gusto siyang makita, kinalimutan ng sarili, kaya umakyat sa puno ng sikomoro. And when Jesus came to the place, darating ang panahon, sa Bisaya pa, matunong. Alam niyo yung matunong? May mga Bisaya ba dito? Matunong, masasaktuhan talaga. Andyan yung puno. Sakto! Sa Bisaya, natunong. Nasaktuhan. Nandyan mismo, yung puno na yun na kung saan nandun si Zacchaeus, nandun mismo sakto si Kristo. Sinadya ni Kristo na makarating sa place na kung saan nandun ang puno, na kung saan nandun yung problema, na kung saan nandun yung challenges. Darating ang panahon, hallelujah, na ang Diyos kakatagpuin ka doon mismo sa sycamore tree. Doon sa lugar ng iyong pagsubok, sa panahon ng iyong pangangailangan, doon darating ang Panginoon. Hindi naman sinabi sa Bible na Zacchaeus found Jesus. Ang sabi ng Bible, and Jesus came to the place. Nandun ka, naghihintay ka. Lord, nandito ako, tagal-tagal ko ng karamdaman ito. Lord, ang tagal-tagal ko ng problema ito. Tagal-tagal ko na dito. Hinihintay kita. Darating ang panahon, darating si Kristo dyan. Kung nasan ka ngayon, darating ang panahon, Panginoon. Sa iyong pagsubok, sa iyong mga desire, may lugar kung saan katatagpuin ang Panginoon. Minsan ang Panginoon hindi nakikipagtagpo sa panahon ng masaya ka. Happy-happy ang buhay, chill-chill lang, pabura-burakay, di ba? Ano pa? Pagala-gala, masayang buhay, magahan, painom-inom, patikim-tikim, di naman makabili. Magkanta yun. Patingin-tingin. Ano ba yan? Paamoy-amoy. Kasi, alam niyo, darating ang panahon, mga kapatid. Pag hindi ka-aware na ang iyong pangangailangan ay lugar na kung saan doon katatagpuin ang Panginoon, hanggat hindi mo nare-realize, you keep on doing what you want to do. Ang iba sa atin, mga kapatid, hanggat hindi tayo nabibigyan ng reseta ng doktor, hindi tayo natututong manalangin ng maayos. Minsan, ginagamit ng Diyos ang doktor. Resetahan ka. At lalo ka, alam mo, lalong tumindi ang pananalangin mo nung nakita mo yung reseta mo, ang mahal. Diyos ko po. Di ba, natapatawag, Diyos ko po. Di mo, tinawag mo si Lord. Di ba? Kung ang mga maintenance ay mga pa 20 pesos, 5 piso, ano ba yung 5 piso ano? By Jessic, hindi, by Jessic, mahal na nga by Jessic ngayon, di ba? Pag ganyan-ganyan lang, parang wala pa. Pero kapag binigyan tayo ng Diyos ng pagsubok na para bang, it's out of my strength, lampas na to sa aking kakayanan, doon na tayo natututong tumawag sa Panginoon. And exactly what I'm trying to say. Gusto ko lang iparalel, mga kapatid, doon sa nangyayari sa totoong buhay natin. Kung hindi pa natin gustong lalong makita at makilala ang Diyos, hindi naman tayo aakit Ang point is, kung saan ka, may lugar kung saan ka talagang tatagpuin ng Panginoon. Kasi itong puno na ito, hindi lang ito basta puno. Ito yung meeting place nyo ni Lord. Ito yung lugar na kung saan inakyat mo, binigyan mo ng effort. Ito yung panahon na kung saan nag-decide ka, na makikinig ka, susunod ka, maniniwala ka. Alam, dito hihinto ang Panginoon. Hindi sa panahon na masaya ka. Hindi sa panahon nag-i-enjoy ka sa pag-aaral mo, enjoy ka sa mga barkada mo, enjoy ka sa mga habits mo, enjoy ka sa buhay. Hindi sa panahon na yun. Minsan wala ang Panginoon doon Pero sa panahon, meron talagang panahon, meron talagang lugar na doon yung meeting place yun ni Lord. At sana makarating ka doon. Kasi minsan, kahit sa panahon ng ating kasiyahan, ang Diyos nangungusap, pero ayaw mo magpunta sa iyong tagpuan ng Panginoon. Kaya ang Diyos gumawa ng tagpuan. Yan, karamdaman, tagpuan natin yan Problema sa asawa, sa anak, tagpuan natin yan sa Diyos.
Problema sa sarili, problema sa trabaho, sa lipunan. Tsaka ka nakakilala, tsaka mo na, dito ko tatagpuin ng Panginoon, nandito ako, Lord, sa pangangailangan ko. Pumunta ka, Panginoon. Well, ang maganda sa Panginoon, mga kapatid, ang maganda sa Panginoon, hindi tayo tinatanggihan sa panahon ng ating pagtawag. Pero tawagin mo siya sa panahon na nasa tama kang tagpuan. Kasi kahit tawagin mo ang Lord, wala naman sa tamang tagpuan, hindi siya pupunta. Kasi minsan, ang tagpuan na gusto mo, yung tagpuan na kung saan, pangalawa lang siya. Sana nakakasunod kayo mga kapatid. Sana ang Panginoon hindi lang pangalawa sa buhay mo. Hindi siya pangalawa sa asawa mo. Hindi siya pangalawa sa negosyo mo. Hindi siya pangalawa sa pera mo. Hindi siya pangalawa. Una siya. Kaya ang Panginoon, pupunta sa lugar na kung saan siya ang una. Hindi siya pupunta sa lugar na siya ang huli. At pangalawa lang. Kaya, ang karamdaman, sino maunahin mo? Siyempre, Panginoon. Kasi hindi mo na kaya yun eh. Kaysa palagi naman ang bibig mo, puro ka praise the Lord ngayon. Puro ka Jesus ngayon. Puro pangalan niya binabanggit. Bakit? Kasi may taning na buhay mo. Pero nung malakas ka pa, sino namumutawi sa bibig mo? Di ba hindi naman ang Panginoon? Kaya pupunta ang Panginoon sa tagpuan kapag siya ang una. Kaya namimili ang Diyos ng tagpuan natin na siya ang magiging pangunahin. Everybody say amen. So ay naalala niyo mga kapatid, itong si Moses mga kapatid, nung siya ay nakakita ng burning bush, Moses turned aside and looked. Sa Exodus chapter 3 verse 4 mga kapatid, when the Lord saw that he turned aside to look, God called him. Tingnan niyo mga kapatid. Tingnan niyo maigi. Isang araw na nagpapastol itong si Moses, dala-dala yung kanyang mga tupa, mga kapatid, nakakita ng burning bush. And when the Lord saw that he turned aside to look, ibig sabihin, binigyan ng priority yung kanyang nakita na kamangha-mangha, nung binigyan ito ng prioridad ni Moses, God called him. Kailan ka tatawagin ng Diyos? Pag nakita niya na ginawa mo siyang priority. And if you want God to help you, make Him your priority. Minsan ginagawa nating genie ang Diyos. Kikiskisin, lalabas, hihingi ka, bibigyan ka, then patuloy ka sa buhay mo. Hindi po genie ang Diyos. Ang Diyos ay Ama natin, mga kapatid. Relasyon po meron tayo sa Kanya. And He wants the best for us. Kaya lang minsan, gusto mong tawagin ka ng Panginoon, gamitin ka ng Panginoon, pagpalain ka ng Panginoon. You need to give Him the priority. Moses, before he was called by God, he turned aside and looked the burning bush. Nagbigay siya ng pagkakataon, nagbigay siya ng priority, iniwan niya yung kanyang mga tupa, pinuntahan niya doon mga kapatid, yung burning bush, tinignan niya, maisinuri niya. Nung nakita ng Diyos na binigyan ni Moses ng priority ang burning bush, doon niya lamang tinawag si Moses para gamitin sa mga kamanghamanghang bagay. Kaya kung bibigyan natin ng priority ang Diyos, isipin mo na lamang kung gaano kaganda ang kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Isipin mo na lamang kung anong mga milagro ang kayang gawin ng Diyos sa buhay mo kapag nakita ng Diyos na siya ang priority mo. Amen. Huwag matitisod. When I mean priority, priority. Pag gawain, gawain. When I say priority, it's depend on your conviction. Kasi minsan may mga tao nagsasabi, Pastor, he is my priority naman eh. Hindi mo naman ako kilala, Pastor eh. Hindi mo naman alam ang nasa puso ko eh. Mga kapatid, matagal na ako nakakarinig ng ganyang mga pangangatwiran. Nasaan ba sila ngayon, yung mga nangangatwiran na yan? Wala po sila sa paglilingkod sa Diyos. Patawarin ako ng Diyos, excuse me for the word, lokohin nyo, lelang nyo. Ako hindi na maloloko Diyos sa ganon. Pastor, kahit di ako nagsisimba, God is in my heart.
Pastor, kahit wala ako sa church, I truly trust Him. Nasaan ka ba? Nandito nag-swimming. Pinaiitim ng konti yung maputi kong balat. Nagsasan dating po, Pastor. Oh, Diyos ko po. Masobrahan ka sa init, sunog ka sa impyerno, sige ka. Anong point ko, mga kapatid? Please, make God our priority. Kaya nung dumating si Kristo doon sa lugar, hallelujah, notice, that is the place of encounter. At nung pagdating ni Kristo doon, nasabi ni Kristo, Zacchaeus, baba. Hindi, nakikita na kita, Lord, oh. I can see you, I can behold you. Okay na ako dito, Panginoon, okay na ako, ganda ng posisyon ko dito. No, Zacchaeus, baba. You know, when God meet you in the encounter place, the first thing that God will ask you is to come down. Pag na-meet mo si Kristo, ang unang-unang gagawin at mangyayari sa encounter mo kay Kristo is you will humble yourself. Walang iba. Walang taong na-convert. Walang taong napuspos ng Espiritu Santo na nagmataas. Ang lahat ng napupuspos ng Espiritu Santo ay mga taong pag nakita si Kristo at sinabi ni Kristo, anak, baba. Nagpapakumbaba ang bata. Nagpapakumbaba ang anak. At doon napupuspos ng Espiritu Santo. Jesus said, come down. Pakinggan niyo po ito, mga kapatid. Because climbing gets you noticed. But coming down brings transformation. Maaring katulad niyan. As you can see, every one of them, they can see Zacchaeus. Because he climbed up. Kapag tayo umaakyat, everyone will notice, oy, galing mo naman! Talino mo! Uy, grabe, maabilidad ka! Ang dami mong natapos, daming milestone ng buhay mo. Wow! Believe kami sa'yo. Everyone gets noticed when you climb up. Kaya sa panahon natin, sa kultura natin, akyatan blues. Diba? Kaya dito sa atin sa Pilipinas, may crab mentality. Kung sino nasa taas, hinihila. Kasi gusto niya sa'yo nasa taas. Nakuha niyo po? Because everyone wants to get noticed. Gusto natin napapansin tayo, gusto natin humahanga sila sa atin. Kaya everyone gets noticed when you climb up. But as I said, mga kapatid, but coming down brings transformation. Pag bumaba ka naman, totoo yun, mga kapatid, yung mga taong matataas, bilib na bilib tayo sa kanila. Pero bihira sa mga taong matataas na magpakumbaba. Kaya nung dumating si Kristo sa buhay ni Zacchaeus, ang unang message ni Jesus kay Zacchaeus, Zacchaeus, mataas ka naman na, kilala ka naman na, mayaman ka naman na, sikat ka na sa lipunan. Zacchaeus, baba. At doon lamang naunawaan ni Zacchaeus na ang buhay ay hindi sa pagmamataas, hindi sa pera, hindi sa kilala sa lipunan. Doon lamang naunawaan ni Zacchaeus na kapag totoo kang tagasunod ni Kristo, ikaw ay mapagpakumbaba. And he came down. Hindi tayo tinawag ng Diyos, mga kapatid, para magmataas. Mga Kristiyano, please, mga believers ni Jesus, huwag tayong mayabang. Huwag tayong mapagmataas kahit sa anong bagay, mga kapatid. Tinawag tayo ng Diyos para bumaba at para magbago. Ito maganda sa Panginoon, mga kapatid. God will meet you wherever you are. But He will not leave you where you are. Di ba, nung nakita niya si Zacchaeus, mga kapatid, nandyan sa puno ng sikomoro, nakita niya si Zacchaeus, pero hindi niya iniwan si Zacchaeus doon. Zacchaeus, sabi niya, baba, I'll be in your house. Teka lang, ibang klase, no?
Tayo mga tao, mga kapatid, hindi eh. Pero si Kristo, iba mga kapatid. Kung saan niya natagpuan si Zacchaeus, pinababa niya doon at ayaw niyang iwan doon. Kaya pag ang tao nagpapakumbaba, kasama mo si Kristo. Hello? Hindi ka iiwan ni Kristo. Kung ayaw mo magpapakumbaba, nandiyan ka pa rin sa mataas mong pride, nandiyan ka pa rin sa mataas mong paniniwala sa sarili mo, iiwan ka talaga ng Diyos yan. Ayaw mong bumaba eh. Kaya sabi ni Kristo kay Zacchaeus, baba. Bakit ka pinababa? Kasi gusto ko magkasama tayo. And if you want to be with God, humble yourself. Because God will not be with you if you are full of pride. If you are proud of yourself, puno ang sarili mo ng sarili mo, hindi ka sasamahan ng Diyos. Akala mo lang kasama mo si Kristo, pero hindi mo siya kasama. Iiwan ka niya. Pero ang mga taong sumusunod kay Kristo at na kay Kristo ay yung mga taong bumaba at nagpakumbaba at sumusunod sa lakad ni Kristo. Magkasama sila. Hanggang sa tahanan ni Zacchaeus, kasama niya ang Panginoon. Kaya may mga tao, alam nyo, sinungaling sa kanilang sarili. May mga tao na na-experience nila ang Diyos pero ayaw pa nilang sumuko. Hindi mo yun? May mga tao nararamdaman na nila yung presence ng Lord pero ayaw pa maging committed. Naalala niyo mga kapatid? Yung isang tax collector sa Luke chapter 18 na nagbigay siya mga kapatid. Umuwi siya mga kapatid. Tingnan niyo, Luke chapter 18 verse 13. Tingnan niyo yung sinabi dyan ng Bible mga kapatid. And the tax collector standing afar off would not so much as raise his eyes to heaven, but beat his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. Sabi sa verse 14, mga kapatid, I tell you this man, sabi ni Kristo, went down to his house justified rather than the other. For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Kung gusto mong palitan ng Diyos ang iyong status, you need to give your present status to Him. I-surrender yung status mo sa Kanya. Kaya umuwi siyang justified. Alam niyo kung bakit? Bagamat dignified siya mga kapatid, bagamat mayaman siya, hindi siya sinungaling sa sarili niya. Hello? Itong tax collector na ito, bagamat siya'y sinungaling sa kanyang sarili nung una mga kapatid, mayabang, nangunguha ng hindi kanya, kasalanan, pero nung humarap siya kay Kristo, nung humarap siya sa Panginoon, dinadagukan niya yung sarili niya, Lord, I am a sinner! Makasalanan ako! Tinanggap niya ang katotohanan ng status niya, mga kapatid. Ano nangyari? Ginastify siya ng Panginoon. Kasi ang tao na sinungaling sa kanyang sarili, hindi siya uuwi na payapa. Hello? Nandyan pa ba kayo? May mga tao na sinungaling sa kanilang sarili. Nafe-feel mo na yung Holy Ghost, nandyan na, ayaw mo pang paniwalaan. Naririnig mo na yung Word of God, nire-review ka na, nire-reject mo. Sinungaling ka sa iyong sarili. Kaya uuwi kang empty. Pero yung lalaki, umuwi siya ng justified. Alam niyo kung bakit? Nung sinabi sa kanyang makasalanan ka, tinanggap niya. Inamin niya, nagsisi siya. Umuwi siyang payapa, umuwi siyang justified. Pinagmalaki pa ni Kristo. Alam niyo kung bakit mga kapatid, minsan tayo ay sinungaling sa ating mga sarili. Dahil ang totoo nun, mas nananaig ang kasalanan sa atin kaysa sa kapangyarihan ng Panginoon. Kung hindi mo na-encounter ang Panginoon, ang encounter mga kapatid, mangyayari lamang kapag nag-umpisa kang tumugon sa Diyos. Katulad ngayon, bago tayo magtapos mga kapatid. Kung ikaw ay tumutugon sa Diyos, mag-uumpisa magkaroon ka ng encounter sa Panginoon. Pero kung nire-resist mo ngayon ang mensaheng ito at pangungusap ng Diyos sa iyo, hindi ka magkakaroon ng encounter. Uuwi kang katulad ng iba, may tanong pa rin sa puso, may bakante pa rin sa puso mo na hindi mo masagot-sagot. Bakit ba kasi ayaw mong mag-respond? Bakit ba kasi ayaw mong tumugon sa Diyos? Tinawag ka naman ng Diyos hindi para husgahan eh. Tinatawag ka naman ng Diyos para baguhin eh. Hindi mo ba alam na ang pagbaba mo ay simula ng pagtataas sa iyo ng Panginoon? Nung binasa kayong Isaiah chapter 1 verse 18, ang sabi doon, now, come now, and let us reason together, though your sins are like scarlet.
Come now and let us reason. Sabi ng Panginoon, ali kayo, mag-usap tayo. Bumaba ka, mag-usap tayo. Kahit yung kasalanan, though your sins are like scarlet, they shall be as white. Papuputiin ko yan, katulad ng snow. Though they are like red, like crimson, they shall be as wool. Mga kapatid, tinan mo yun, ang Diyos na banal, ang Diyos na banal, gusto makipag-usap sa'yo, halika, mag-usap tayo. Marami kang kasalanan, halika, mag-usap tayo. Upo ka dyan. Kahit makasalanan ka, kahit marumi ka, papuputiin kita gaya ng niebe. Mga kapatid, tinatawag tayo ng Diyos hindi para tayo husgahan. Tinatawag tayo ng Diyos para magsisi tayo sa ating kasalanan at baguhin niya ang ating buhay. Yan po yung intensyon ng Diyos, hindi intensyon ng Diyos na husgahan ka. Intensyon ng Diyos na tayo'y baguhin. Kaya alam niyo mga kapatid, the place of Sycamore Tree is the place of transformation. Kaya ang sabi ni Kristo, today, salvation has come to this house. Mga kapatid, isang akyat niya lang, oh. Isang encounter niya lang kay Jesus, buong buhay niya nagbago. Buong buhay niya nagbago. Alam niyo kapatid, hindi lang i-repair ni Lord ang buhay natin, kundi gagawin niyang bago. Hindi repair ang business ng Lord. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 says, if anyone is in Christ, he is a new creation. Hindi repaired creation. Kaya pag tumanggap ka kay Kristo at sumunod ka sa Kanya, ang buhay mo ay hindi repair. Ang buhay mo ay binago, bago, mga kapatid. Kaya nga born again ang konsepto. Kasi ayaw ng Diyos na yung luma mong pagkatao nandiyan pa rin. Gusto niya na baguhin ka. Bago ka na, bagong pagkatao, bago ka. You are a new creation of God. Ezekiel chapter 36 verse 26, I will give you a new heart and I put you a new spirit within you. Bago yung pusong ilalagay ng Panginoon. Ayaw niyo ba nagkaroon ng pusong bago, mga kapatid? Ayaw ba magkaroon ng bagong buhay? Ayaw niyo ba magkaroon ng bagong puso? Ayaw niyo ba ng Espiritu ng Diyos? Kaya pag tayo, God is inviting us. God is telling you, come down. Come. And I'll give you rest. Ang gusto ng Diyos, baguhin ka, hindi ka lang i-repair. Because He wants to change your thinking, your direction. He wants to change your life. You are invited today to a place. Don't reject God. I don't know kung ano ang hawak mong, I don't know kung saan kang puno na ngayon nakasabit dyan. Puno ba yan ng karamdaman? Maarang iba sa inyo may puno dito na tagal nyo na dyan. Puno ng problema sa buhay, problema sa asawa, sa anak, sa trabaho, sa kalusugan, sa pera. Siguro lahat tayo may puno ng ganyan, no, mga kapatid, no? Puno ng problema sa pera. Lahat tayo nakasabit doon. Naghihintay. May darating pa kaya? May solusyon pa kaya? Pero alam mga kapatid, dumaan si Kristo doon. Hindi ko alam kung ilang beses nang dumaan si Kristo dyan sa buhay niyo habang kayo nakasabit sa punong yan, pero hindi niyo pinapansin. Maaring dumaan na si Kristo isang beses dyan sa puno ninyong kinalalagyan at sinabihan kayo, baba! Pero hindi ka nakikinig. Kaya hanggang ngayon, naiwan ka sa puno. Naghihintay ka kung kailan muling babalik ang Diyos para dumaan siya. Mga kapatid, hindi magsasawa ang Diyos na bumalik-balik sa lugar na yan. Walang problema sa Panginoon. Ang problema, mga kapatid, ayaw mong bumaba. You're asking God to be with you, but you are not following Him all the way. Alam niyo mga kapatid, habang may pagkakataon pa, you are invited by God. Let me tell you before I end.
May pagkakataon pa. Pero alam niyo po ba, hindi ko itatakutin ha. Pero alam niyo po ba, na yung pagkakataon na yun ay hindi habang panahon. Uulitin ko po. Habang tayo ay nandito, naglilingkod sa Diyos, nagbibigay ang Diyos ng pagkakataon. Pero uulitin ko, ang pagkakataon po ay hindi habang panahon. Siya mismo ang nagsabi sa Isaiah chapter 55 verse number 6, seek the Lord while He may be found. Seek the Lord while He may be found. May panahon na kahit na nakasabit ka na sa puno, hinihintay mo ang pagdaan niya, hindi na siya dadaan. Habang nandito pa tayo sa Panginoon at naglilingkod sa Kanya, call upon His name. Huwag mong sayangin yung pagkakataon. Let us come boldly to the throne of grace. Mga kapatid, maaring ngayong araw na ito, you are praying for one thing. Maybe narihirapan ka sa pagdidesisyon. Maaring bago sa iyo ang punong ito. But Jesus will pass by. And when Jesus passed by, He will not just passing by, but He will stop. He will stop. Yes, brethren, intentionally, Jesus will stop. Titigil ang Panginoon. Titigil siya kung nasaan ka. Titigil siya kung ano yung situation mo. Titigil siya at katatagpuin ka niya. Hindi ko alam kung gaano kabigat yan, but He will stop at that tree. He knows what you need. Kilala ka niya. Alam niya ang nangyayari sa iyo. But you must come down. You need to come down. You need to come to Him. You need to surrender. You need the touch of God. You need the hands of God. You need the embrace of God. You need the presence of God. Come. Come down. Ngayon, nandyan ang Diyos, nakatingala sa iyo. You must come down. Come down from your pride. Come down from your sins. Come down from your excuses. Come down from distance. Come down. And if you believe that this is your moment today to come down, step out today. Come to the altar. This is the place of your divine encounter with God. This is not just a place of worship. This is a place of divine encounter to God. Whatever tree you have now, and I believe if you come down, if you step up, and if you come to Jesus, He will meet you. Come. Come. Kung naniniwala ka na ito ang araw at panahon ng encounter mo kay Kristo, come. And God will not let you go home with an empty heart. God will always be with you according to His promises. Come. Let's all stand in the presence of the Lord.